Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Rise and Shine Pilipinas. Panahon na para tayo ay bumangon upang harapin ang mga panibagong pagsubok ngayong araw na ito. Ito po ang Panahon TV, lagi nangunguna sa pagbibigay sa inyo ng napapanahong weather information. Maaari nyo rin po kaming mabisita at mapanood sa www.ptv.ph. Ako po inyong weather guide, Earl Figuracion, inyong makakasama ngayong umaga ng Martes, June 10, 2014. Ganap na po na 4:59 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time at atin po sisimula ng ating ulat panahon sa pamamagitan ng ilang advisories na inilabas ng Pag-asa. Naglabas ang Weather Center ng ilang thunderstorm advisories at rainfall advisories kani-kanina lamang. At ito nga ay muna simula dito sa may Cebu, partikular sa mga lugar ng Cebu City, Lapu-Lapu City, Cordova, Minglanilla, Naga City at Talisay City. Magkakaroon rin ng thunderstorms dito sa mga lugar ng Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Camiguin, Mizamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Makakaranas rin ng pagkidlat at pag-ulan ang mga lugar ng Davao Oriental, partikular sa lugar ng Banay-Banay, Cotabato, Sarangani at Kiamba. Ganon din mayroong rainfall advisory na inilabas ang Weather Center at maaari nga na maganap ito dito sa mga lugar na ating inihayag. Magkakaroon din po tayo ng pagkidlat, pagkulog na maaaring magtagal ng higit sa 2 oras. At dahil nga ngayon ay panahon na ng tag-ulan, ay mas dadalas na rin po ang pagkaranas natin ng mga pag-ulan na ito. Mga kaibigan, sa parteng ito ng ating programa, ating makakasama ngayon sa Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois para sagutin ang ilang katanungan tungkol sa ating ulat panahon ngayong araw na ito. Magandang umaga sa inyo, sir. Magandang umaga, Earl. Magandang umaga, Pilipinas. Ginoong Lois, simulan po natin ang ating panayam sa pamamagitan ng pag-check natin o pagtiyak kung asa na nga ba ang low pressure area na kahapon ay pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan po, ano na nga ba ang paggalaw nito at mayari po bang mas lumapit pa ito dito sa ating bansa? Okay, Earl. Kanina alas 4 ng umaga, nasa 65 kilometers northwest siya ng Basco, Batanes or 310 kilometers north-northeast ng Lawag City. So ang tracking nitong LPA ay almost eastward o papunta siya ng east. At inaasahan natin na habang nag-eastward siya, papataas siya at papalabas dito sa Philippine Area of Responsibility. Yun nga mga kaibigan, itong ating low pressure area na binabantayan ay kasalukuyan at patuloy na gumagalaw patungong silangan. At sa pagpagalaw nito patungong silangan ay inaasahan na ito rin ay lalabas ng bansa sa mga susunod na araw. Isa nga sa mga epekto nitong ating low pressure area ay ang kadalasan o ang madalas sa pag-ulan. At kasama pa niyan, ang hanging habagat rin ay magbibigay ng mas madalas na pag-ulan dito sa ating bansa. Paano nga ba sinusukat ng Pag-asa ang rainfall intensity o ang dami ng pag-ulan sa isang lugar? Maaari niyo po bang ipaliwanag ang mga rainfall intensity levels na inilalabas o ginagamit ng Weather Center? Okay, usually rain gauge ang panukat para malaman natin yung volume ng ulan. At ang ginagamit ng Pag-asa ay yung tinatawag nating tipping bucket. So, paano siya nalalaman o paano natin sinasabi kung anong intensity na? So, meron tayong tinatawag na light, moderate, saka heavy. Dagdag pa natin dyan yung intense at torrential. So, kung light, less than 2.5 mm per hour. At kung moderate ay 2.5 hanggang 7.5 mm. At kung heavy naman, 7.5 hanggang 15 mm. At kung nasa intense naman ay from 15 to 30 and greater than 30 torrential. So, isa sa mga kumbaga characteristics ng habagat ay yung tinatawag nating torrential rains. So yan yung mga naranasan natin ng mga nakaraang taon, kaya po nagkaroon tayo ng mga pagbaha. Yun nga mga kaibigan, maliban dito sa light, moderate at heavy na ating nakita sa ating mga TV screens kanina, ay mayroon pa rin tayong mas mataas pang levels ng mga pag-ulan. Yan nga ay yung torrential rains na maaari nating maranasan at normal natin nararanasan
kapag mayroong hanging habagat at maaaring katulad ng nakaraang taon ay maranasan rin natin yan ngayong taon na ito. Ginoong Lois, ito ngang hanging habagat ay patuloy na umiiral o magsisimula ng umiral sa ating bansa. Ano nga po ba ang weather outlook natin para sa linggong ito dahil naglabas ang Weather Center ng panibagong outlook? Well, from today hanggang June 14 ay patuloy na inaasahan na magkakaroon ng mga pag-ulan dito sa western section ng Luzon, particularly dyan po sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, dito sa Metro Manila and even dito sa may western part ng Southern Luzon. So, yan yung mga unang tatamaan ng habagat o yan yung mas maraming mararanasang epekto ng habagat. At magpapatuloy yan hanggang at least June 14. At pagdating na 15-16, medyo tataas siya ng konti at may spare ang Metro Manila. So, sa Metro Manila naman, pababa ay inaasahan natin dyan na magiging partly cloudy to cloudy with isolated rain showers and thunderstorms sa 15 at 16. Yun nga mga kaibigan, ayon sa outlook ng Pag-asa, ang hanging habagat ay magsisimula ng umiral ngayong linggo na ito at dala niyan ay ang pag-ulan at pagkidlat pagkulog nga dito sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas at mariring maranasan yan dito sa Metro Manila. Bagamat magiging pulo-pulo ang kaso nito pagdating ng later part ng linggong ito at yan nga ang outlook ng Pag-asa. Isa nga sa ating mga binabantayan ng Ginoong Lois ay ang ating inaasahang pag-ulan ngayong taon na ito. Magbalik tanaw tayo ng kaunti. Ano nga po ba ang araw na mayroong pinakamataas na pag-ulan noong nakaraang June 2013? Actually, ang ginawa po natin ay almost buong June. At kung makikita natin dito sa may Science Garden, 562.5 millimeters at ang normal lang ay more than 300. So ibig sabihin last year dito sa Science Garden almost twice yung naranasan nating mga pag-ulan o twice the normal ang naranasan natin. Ganun din sa NAIA at Port Area, Manila. So may chance ba na maranasan natin uli yan? Pwede naman po. At lalo na sa ngayon, kung titingnan natin yung mga satellite images, ay talaga pong halos talagang magtatagal tong habagat na to, yung epekto nito. And at the same time, merong mga areas na talagang magkakaroon ng malalakas na pagulan. Yun nga mga kaibigan, base sa datos ng Pag-asa, noong nakaraang taon ay nakaranas tayo ng twice than average o more than normal na rainfall dito sa may Metro Manila pa lamang. At ayon nga kay Ginoong Lois ay maaring maranasan rin yan ngayong taon na ito. Babantayan niya ng Pag-asa at syempre amin niyang iulat sa inyo sa mga susunod na araw. Pati na rin ang forecasts na inilalabas ng Weather Center. Tapusin po natin ang panayam na ito, Ginoong Lois, sa pamamagitan ng pagsilip natin sa lagay ng panahon ngayong araw na ito ng Martes. Dalawang weather system po ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Ayan po yung LPA and at the same time yung epekto ng habagat dito sa more on sa western part ng Luzon. So for today, naasahan natin na magiging maulan pa rin dito po sa Ilocos Region, dito po sa Metro Manila, sa CAR. Sa mga areas na yan, inaasahan natin yung o mararamdaman natin yung monsoon range. At ang nakikita pa nga namin ay maaaring sa buong araw magkaroon ng mga pag-ulan sa Metro Manila. So, the rest of the country, partly cloudy to cloudy with isolated rain showers or thunderstorms. So, sa ating mga bata o sa ating mga anak na papasok po sa araw na to, pagdala na po ninyo ng mga pananggalang sa ulan. At for sure, magkakaroon po o mararanasan mga pag-ulan hindi lamang dito sa Metro Manila. Kasama dyan yung dito nga sa nabanggit ko, yung Ilocos region, kasama dyan yung Central Luzon at kasama din ang CAR. Yan nga mga kaibigan, dalawang weather system ang umiiral sa bansa ngayon. Yan nga ay ang low pressure area na nasa may hilagang bahagi ng Pilipinas at ang papasok na hanging habagat dito sa may kanlurang bahagi ng bansa. Maaari tayong makaranas ng pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa malaking bahagi ng Philippines o ng Pilipinas at ito nga ay magtatagal sa buong araw. Samantala, ang nalalabing bahagi naman ng bansa ay maaaring magkaroon lamang ng pulong kaso ng pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ngunit maaasahan po natin na ating himpapawid
ay maaaring maging partly cloudy hanggang sa magiging cloudy. Maraming salamat Ginoong Lois para sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong araw na ito. Mga kaibigan, atin ngayong silipin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin yan sa pagsikat ng araw. Ang ating sunrise ay mamayang 5:26 ng umaga at lulubog ang araw mamayang gabi 6:24. Ang buwan naman ay daraan sa langit 3:36 ng umaga at lulubog mamayang 2:39 AM o kinabukasan. May illumination ito na 91%. Mamaya makikita rin natin ito sa waxing gibbous phase kung saan higit sa kalahati, ngunit hindi buong kabilugan ng buwan ang ating nakikitang naaaninagan sa langit. Nagaganap ang lunar phase na ito pagkatapos ng first quarter moon. Sa darating rin na June 15, ang buwan ay aabot sa perigee o pinakamalapit na punto nito mula sa ating planeta. Kapag ang buwan ay nasa perigee, mas malaki ang epekto nito sa ating tide variations at mas malaki ang itsura nito sa ating langit. At mga kaibigan, sa June 21 rin ay magaganap ang summer solstice o ang pinakamahabang araw ng taon. Nagaganap ito kapag ang hiwi ng semi-axis ng mundo ay nakakiling patungo sa araw at ang araw na ito ay considered rin sa ibang bansa sa Northern Hemisphere bilang sagradong araw at ginagawa ring basihan ng ilan bilang indicator sa pagbabago ng seasons. At speaking of tide variations, ngayon naman ay ating alamin ang taas ng mga alon mula sa Nambia. Ang high tide ay mamayang 7:43 ng gabi at aabot ito ng 0.97 meters. Habang ang low tide naman ay mamayang 3:23 ng hapon at magkakaroon ito ng babaw na 0.19 meters. Magbabalik kami dala pa ang ibang impormasyon matapos ang ilang paalala.